Ngunit, sa kabila ng mabilis na evolusyon ng teknolohiya, nariyan ang kabi-kabilang masasamang epekto nito. Sino ang dapat seen? Sino ang dapat managot? Ako po si Chris Alcina Espidillion. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. What is computer addiction? Computer addiction is an excessive use of computers, wherein it already affects the everyday activities of the person. So parang as if the individual's normal activities is hindered by yung mga normal activities niya is already hindered by spending too much playing or browsing social networks on the internet. Usually kasi ang normal use ng computer natin, that depends on our activities, that depends on the need. But if the use of computer is that hinders social activities, like schooling, occupation, affecting normal activity of a normal individual, you are already spending more than let's say almost the whole week. When we say good use of computer, it is supposed to help students accomplish their assignments. Kasi most of the sources right now is available online, di ba? Not anymore simply on the usual traditional libraries. Many are posted online, especially yung mga research, journals, and some yung mga photos, photos that you need for your school requirements. Ayon sa isang pag-aaral, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na bilang ng gumagamit ng computer at online gaming. Dahil ang kahirapan ng ating bansa ay isa sa dahilan kung bakit mataas ang bilang ng computer addiction sa bansa. Sanhi ng kakulangan ng trabaho sa ating gobyerno na dapat ay dito ginugugol ng mga tao ang kani-kanilang mga oras. Isa sa mga negatibong epekto ng computer addiction sa estudyante ay ang pagbaba ng mga marka na maaaring maging sanhi ng pagbagsak sa pag-aaral. Sa unang araw ng aking paglalakbay, hindi naging madali ang aking paghahanap ng biktima ng computer. Di nagtagal, ako ay binitbit ng aking mga paa sa isang lugar na sa tingin kong ako ay pagpapalain. Narito po tayo sa bahay ng ating interviewin na sobrang nahumaling sa computer. Tara, samahan niyo ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po sa ating harapan si JB. JB, bakit ka naglalaro? Pandibang nung una. Siyempre bata ka, naghahanap ka ng mga nilalaro mo. Ilang oras yung ginugugol mo sa computer dati? Matagal. Pinakamababa ko na 8 oras isang araw. Pinakamatagal kong naglaro ko nun, mga 2 araw. Halos nakahiga na ako, pero naglalaro pa rin na. Isang buo? O, isang diretso yun. Walang tigil? Walang tigil. Anong taon ka nag-start na humaling sa computer? Bata pa lang kasi nagka-computer na ako. Simula family computer, Sega, PlayStation. Pero pagdating ng mga 11, 12, doon na ako nagsimula mag-PC na computer. Doon ka na na-addict talaga. Tapos ilang araw ka nagko-computer? Araw-araw din? Oo, araw-araw. Wala din tigil yun? Oo, nung high school nga ako, napahinto pa ako ng third year. Kasi may lumabas na magandang laro. Ano yun?
Ragnarok yun na halos isang taon na uminto nun. Isang taon na uminto tayo doon sa Ragnarok na yun. Tapos, after nung isang taon na yun, nag-aaral ulit ako ng 4th year. Addict pa rin ako sa computer. Ayun na Hindi pa rin ako natapos. Uminto naman ako sa sunod na 5 taon na. yun na nag-i-effect naman kasi hindi ka na nakaaral. Kailan ka na naisipan mong mag-start mag-aral? Mga 20 years old na ako, naisipan ko mag-aaral. Mm. Hindi pa ako tapos ng high school nun. Paano ako tapos ng high school kung tumigil ka na napakatagal? Nung pagbalik ko, pero naglalaro pa rin ako. Naglalaro pa rin ako ng computer. Hindi nawawala sa akin yun. Nung 10 years old na ako, naisipan ko naman na kaya naman pagsabayin nag-aaral ka, tapos naglalaro pa sa disiplina lang. May naging pakinabang ba sa'yo yung pagiging gumaling mo dun sa computer? Marami. Marami rin ako natutunan sa buhay dahil sa photo-computer. Natuto rin ako kumita ng pera dahil sa computer. Paano mo nagagawang kumita sa computer? Sa mga, parang ano din naman nabubuhay sa totoong buhay yun eh. Nagbibenta ka, parang rin nagtatrabaho din sa laro para kumita ka. Binibenta mo yung larong nilalaro mo. Yun din yung nagtulong sa'yo para maging ganito ka ngayon, maging medyo Oo naman. okay na. Kasi kung nagdire-diretso rin ako dati sa pag-aaral ko, tingin ko hindi rin ako abot ng college nun. Kasi, syempre, happy-go-lucky ka nun. Nag-graduate ako ng high school ng magpapag-grades. Unlike nung uminto ko na 5 taon, nung pagbalik ko, dito talaga ako mag-aaral, tapos at the same time maglaro. Eh di, ayun, hanggang umabot naman ako college na maganda yung grade 2. Na parang ang dali na lang ng lahat kasi masyadong komplikado rin yung laro pag mas na-addict eh. Parang pinahupa mo muna yung sobrang kaadikan mo Oo, sa... parang ganun. Bago ka nagtuloy-tuloy sa... Parang lang din naman siya sports na basketball eh. Mm. Okay po. Thank Go. you. Bye-bye. Kamay mo siya. Saan ginugulo ng maraming estudyante ang kanilang oras. Dito din napubuo ang mundong tinatawag natin computerization. Tara, samahan niyo ako. Kuya, pwede ka po bang ma-interview? Pwede ka po bang ma-interview? Pwede ka po bang ma-interview? Siguro lang. Ano po, may klase ka po ba ngayon? Kailangan ba talaga tanongin yan? Oo, meron. Meron po. Bakit niyo po nilalaro yung Dota? Kas masaya. Masaya. Paano pong masaya? Masaya kasi bukod sa ang tawag doon. Basta masaya siya. Ano sa tingin mo, kuya, bakit madaming estudyanteng nauumaling sa Dota? Kasi libre siya eh. Kasi maraming games ngayon eh. Pero itong Dota kasi, it's free. Ang babayaran mo na lang yung PC na lang. Tsaka pag tingnan mo yung buong shop, marami nagdo-Dota. Kaya, ayun siguro. Dahil din sa marami, uso. Uso din, tsaka nakakapaglaro kayo mga kaibigan mo. Ano yung nagdudulot sa'yo ng computer? Masama ba o mabuti? Dudulot ng computer, somehow masama. Pero meron ding part na mabuti. Depende naman kasi sa paggamit eh. Pero kung itong games, may masama, may mabuti. Ano sa tingin yung masamang nadudulot ng Dota? Or other games? Kung masama lang talaga,
Nakadepende naman yun sa paggamit. Di ba, halimbawa, kung nasisira na yung pag-aaral mo dahil dito, katulad ko. Pero, Katulad mo, hindi ka na pumasok. di na ako pumasok. Hindi, pero, yun, makakalimutan mo yung pag-aaral mo kahit papaano. Pero nakadepende naman kasi sa tao yun. Ano sa tingin mo, bakit yung ibang estudyante kagaya mo kailangan pang umabsent para lang makapaglaro ng Dota? Ewan ko sa problema nila. Hindi, pero ako, estudyante kasi, minsan kasi, pag nakatamad na yung pag-aaral, ganun. Parang pastime, na lang, mag-unwind ka. Tapos, break muna tayo, tama muna yan. Kahit isang araw lang naman eh. Tapos naging excuse nga yun minsan eh. Isang araw lang, pero buong araw. Buong araw di pumapasok. Yun. Okay, thank you. Sa kahuli-hulihan ng aking paglalakbay, napagtanto ko na ang madalas na paggamit ng computer ay walang magiging masamang epekto sa tao dahil tao mismo ang gagawa ng kanyang ikasasaya. Brainy? Game na ah. Dahil ang tanging paraan lamang para maiwasan ito ay pakikipagkapwa-tao at suporta sa mga biktima, magsaya, magsama at magtulungan.